itong si Banyok, Rupil Banyok, itong sa RMN DYHP Cebu, na ito yung pinapanood ko dito sa stream sa online, kasi makikita itong ano niya sa online, kasi yung sa YouTube napanood ko ito yung mga stream niya na mga komentaryo against dito sa ating gobyerno ngayon, na ito yung radio station na DYHP is parang nagustuhan ko dito is hindi kontrolado ng gobyerno. Hindi kagaya dito sa pag manood tayo dito sa Metro Manila, nakikita natin yung mga radio station dyan is parang takot silang magkomentaryo dito sa ating gobyerno ngayon. Pero itong DYHP at saka itong sa Davao City, itong DXDC ay ganun din to, na hindi nila nag-ano ng komentaryo na talagang nakikita nila kung ano sa gobyerno sinasabi nito. So ito si Rufil Banyok, ito yung straight to the point na ano nila, yung programa. Ganun din yata sa kabila, sa may Davao City. So parehas to sila na mga station na under ng RMN o Radio Mindanao Network. So ito yung mga broadcaster na to, radiocaster, na nagustuhan ko nito dahil ipapakita talaga nila yung nangyayari sa gobyerno. Ito si Atty. Rufil Banyok, ito yung komentaryo niya na ngayon. Kung masundan nyo to, kung tapusin nyo to, ang kanyang video na ipapasok ko maya-maya, dito niya inisa-isa kung paano ba talaga ang impeachment ni BP Sara. Mangyayari ito kung ano talaga ang resulta nito na final dito sa Supreme Court, na yung itong forthwith ang sinasabi dito. So may nag-file na abogado dyan, na may sinabi sa itong abogado na apelyido na gusto mandamos. So ibig sabihin ng mandamos, salitang Espanyol yan, is parang inutusan ang Korte Suprema, linawan natin, na kaagad-agad i-ano yung impeachment. So pasok ko yung video, paki-subscribe po at like po itong video na to, lalo sa mga Bisaya. Para maklaro tani ba, ha? Kining pag-adto Supreme Court, duha naman yung nangadto o tulo naman gani. Mo giingon mga kagilan, dunay niadto kay pasugda na ang trial. Duha na ang niadto nga ingon ipa-stop ang trial. Og ako example ninyo mga sukin tigpaminaw, para masabtan sa tanan, kini si Sara, baksidor, og sa boxing pa ni dili kini magpaalkansi nga boksidor. Mao ni boxer mga higala nga, mao po itong ganahan ni Storunan, aw taba na nga, way laay ba ha? Sumbagay gyud ayon, ha? Di gyud niyo nya kanang malayon ka na, no? Kay og ni Edward Ligas pa to, kadto si Regundo mahigala i-contract boxing. Layon man kang tatanaw ka, laaya ni niya, di man mo counter punch. Pero kini imo unahan, inig-una mahigala sukma gyud, ha? Oo. Kay tanawa ha, mingon sila tong uban, o ingon Sara, ready na sa impeachment, ngano iya mang gipa-stop dito Supreme Court. Iya mang katungod mahigala, mahimong ready ka. Kanay mong battery of lawyers nga na diha, ready na, pero makakita nagmahigalag opportunity nga angay objekan, angay adtuon og angay imong i-question na nimo. Kay bisag ikaw may lawyer gikuha mahigalang Sara nya, ipasagdan na nimo, mura kag lain ba, no? So na may opportunity. Number one, dili man siya mo inig-unag adtog Supreme Court. Kining iya bawas na ning iya manghigalaw sa boxing palagi. Pag sukmag nimo, gisukmag nimo Sara law na igo sa kini ni ang tiyan. Yan na, igos tiyan, ni bawas po sa pirkat, na igo, hinong ka sa papangin. Dili magpalkansi. Ha? Nya, sa doon naman sa katungod mo ito Supreme Court, kaya kini mag justiciable controversy kini. Ang elements niya mahigala mo nga ito kag Supreme Court. Kani ha, paklaro na ito kay kini ang uban migo niya, ingon, kuan hingad to mag Supreme Court. Iyan ang katungod nga mo ito siya. Ha? Doon naman separation of powers. Balikon ako ha, ang co-equal branches of government, legislative, executive, o judiciary. Kining impeachment, dili ni mahigala nga doon ay exclusive jurisdiction ang Senate, ani. Kisa man ni una-unag adto Supreme Court, dili ang mga Duterte. Ang adto Supreme Court, katos Attorney Catalino Hinirilio, nga kanhi counsel sa PCGG kanadto kay iyang gi-question ang pulong forthwith. Nganong di man mosugod ang
Senate nga namay giingon sa Article 11 Section 3 Paragraph 4 nga shall forthwith proceed sa trial. Akong i-simplify ha. Sa laktod doon nga pagka-istorya ani. Aron mas simplify na to. Kining pag-adto Supreme Court mahigala ni ining maong abogado. Unya may kuan na ganing Supreme Court ron, ilan na ganing orderan ang Senate nga 10 days, within 10 days tubag mo pa-comment ba ana. Kini imong tan-aw na ang issue akong i-simplify ang issue. But pasabot na gid ni ang Supreme Court mo ilang pa-define on unsay pasabot sa forthwith. Mao ra gina. Straight to the point. Mao ra gina. Ako nang gisuwat kong kolom karon sa The Freeman pero respect ko akong gi-emphasize nga respect sa Supreme Court unsay iyang desisyon. Ano man? Pwede man mo ingon sa Supreme Court, okay, ang meaning sa forthwith kani, mo ni meaning. Nga kinahanglan mo sugod sa trial kay within pag-abot sa articles of impeachment dito sa Senate, forthwith, kanbot pasabot sa forthwith, within 2 weeks mo sugod gyud sila. Supreme Court mo define. Kay timan sa hearing mga higala ni Irap Estrada itong 2000, pagsaka sa articles of impeachment, wa man mag-convene ang Senate dayon pagkaugma. After 1 week, wa man. After 2 weeks pa man. Wala lang tumusikat ang word nga forthwith because dili mahuman ang Congress at that time kay wa may eleksyon. Kini mo kung kasara, unique mo kay unique kay maputol man sa eleksyon. Nya doon na may legal question, another legal question unya. Kung mahuman ang 19th Congress, kung makapadayon pa ba sa 20th Congress, dako man ang question mark. Dako man challenge sa may legal challenge man na. Straight to the point. Unique kining impeachment ni Sara. Kabantay mo, 1987 Constitution gud ni. Kaning 1987 Constitution pasabot nga kanang word nga forthwith na anaan 1987 pa. Ngano wa man na mo sikat ngadtong 2000 nga impeachment man ni Irap. Wa man ta kadungog day sikat bagud tong forthwith wa gyud. Ngadtong 2012 impeachment ni late Chief Justice Corona. Ngano wa man ta kadungog anang forthwith nga sikat ng pulunga. Because wala may election god. So karon gusto nga ipugos nila nga mag-impeachment na taron kay makuyawan sila nga mo mahuman ang 19th Congress. Mas dako mang legal question kung makapadayon pa ba ang 28th Congress. Straight to the point. Mas dako na nga legal question kay kinahanglan mahuman man. Ang tanan nga naman sa Senate rules mga sukiti paminaw. Mao lagi na ako example ninyo. Ako example ninyo na makuan ako ray naka ako nang gitiban timan-an kay nagsunod man ko ning divorce mahigalang issue tungod sa naman tay kuan sa church gud. Kanang divorce nga issue mahigala basta pag moingon sa nga continuing body man ang Senate naman sa rule sa Senate nga mahuman ang tanang transaction gud kahuman na nga Congress. Wa man gingon exception ang impeachment. Unya kanang divorce mahigala 18th Congress timan inyo mayo. Dili mo makalimot nga during the time of Alvarez as speaker na pasar na ng divorce sa lower house didto na sa Senate. Wa i-discuss sa mga senador kay nabalaka sila sa eleksyon nga umaabot. Og nahuman ang 18th Congress, back to zero ang divorce. Pag 19th Congress karon, gipasar na po ang divorce na pasar na sad sa lower house. Wa na time po ang Senate. To naman sa Senate. So, by next Congress, back to zero na po. So, dako kayong question na kanang impeachment o ilang ipadayon. Kay dili man sa exception to the rule, wa man ing na. Mo nang dako kayong challenge na. So, muna nga gusto sila nga, karon na lagi, sugdan na lagi, kay forthwith lagi na. Ya karon kining pag-adto Supreme Court but pasabot na ganani nga ang Supreme Court may pa-define nila. Kay balik ko na kwa sa impeachment ni Irap pagsaka sa articles of impeachment sa Senado wa pagkaugma wa mag-convene ang Senate wa mag-convene after 1 week wa sa panahon ni Corona that was 2012 gipasaka ang impeachment pagka December day mga January na ang Senate nag-convene as impeachment court. Wala issue ang forthwith, wala ngano man wa man toy di man election time dako mag-oras karon na issue nagmayo. So ambot pasabot lagi ani ako i-simplify ang issue. Ang Supreme Court gihangyo i-define na diha unsay pasabot sa forthwith. Kay buingon gani Supreme Court og forthwith yan within 2 weeks, within 3 weeks kinahanglan magsugod na manduan niya ang Senate. Sugod na. Pero kana depende na po na unya kay mo invoke man ng Senate mahigala nga kung equal branch of government man ta ngano mo mando man kana mo. Pero pwede po Supreme Court moingon nga political question na atong ihatag sa Senate. We will leave it to the Senate. We will leave it to the wisdom of the Senate. Unsaon la pag-define ng forthwith.
within reasonable time mga higala, ila na. Pwede sang moingon Supreme Court, mananduha ang posible aning mahitabo. Ang Supreme Court moingon nga, mao na mo pasabot sa fourth with, or moingon ng Supreme Court, bahala na lang Senate ana, unsa wala pag-define ng fourth with. Straight to the point. Ha? Mano di man ka mo kumpiyansa na may kalang mining-mining gud kay kadaw, word ana, labi na diri sa natad sa Abogasya mahigala, maglalis na lalisuno na diha mga sukin tig paminaw. Exampulan tala mo daan ka na Senate trawa, hasta ng kanang House, umingon 1 minute break, abdan na 2 ka oras o pambalik. So karon, niadto mga higala ang abogados Attorney Catalino Hinirilio. PCGJ ka na dito Supreme Court, yang gi-question na. Pag-question nito nga aron nga manduan ang Senado, mandamos man. Manduan Senado nga sige nasugod na mo. Di ba sponsara dito? Nakoy question kay Article 11 Japon. Kay mo naman tag nagduwa-duwa ng tubig-tubig ani. Nga dunay tulo ka impeachment complaints wa man aksyon ni dito. Nya pagka February 5 may kalit-kalit lang ang dunay ikaupat. Nga di man pwedeng pasakaan ang usa ka impeachable official og impeachment case within a period of 1 year. Nya may gusto di pa man na sa makwintada kay pa man ma-endorse sa speaker ngadto sa Committee on Justice. Pero dili man nasangit siya sa Secretary General. Dakong pangutana kanang word niya immediately unsa man po'y pasabot ni ana. Kay dito man na sa Secretary General, December 2 pa man na ang unang impeachment case gipasaka. Ngano wa man na ma-refer ngadto sa Speaker of the House nga kanang Secretary General og ang opisina ni Martin Romualdez may gala silingan naman sila, tapad naman sa opisina. Ang giingon mahigala sa rules mga kaigalaan nga tawa akong basawan ng rules giingon man diri nga ang impeachment dunay impeachment shall be filed within the office of the Secretary General and immediately referred to the Speaker. Asa man sa nang immediately? Pila man sa kaadlaw ng immediately nganong nabdan na magduha ka buwan wa pa man lagin ama refer ito sa Speaker. Kani ato lang gining agi kataw-katawa mga sukitig paminaw. Si Sara do na bay katungod madto Senado sa Supreme Court, siya do na katungod. Mas naa pa siya katungod ni Attorney Catalino Hinirilio Jr. Ano man kana si Attorney Hinirilio gani di man sa party. Kinahanglan man ka mga Supreme Court dunay actual controversy, ikaw mismo apektado ka sa actual controversy. Di man ang Supreme Court mohatag og desisyon og imo lang pangayo ang opinion nga way actual case. Kini actual case man si Sara man may apektado. Siya may dunay katungod, mas dako pa sa katungod ni Attorney Catalino Hinirilio Jr. nga mga tog Supreme Court. Straight to the point. So kining iya mga kaigalaan, giunahan man ko nimo og sukmag, bawsan sa tika. Ora ni may counterpunch ba? Counterpunch. Nasundan niyo ang video ni Attorney Ropil Banyok. Maganda ang kanyang mga sinasabi dito dahil abogado siya at isa pa naintindihan niya kung ano talagang mangyayari sa impeachment ni BP Sara na medyo para sa akin is tagilid. Di ba ang sabi niya is malaking question mark ang ano nito. Dako kaayong may dako kayong pangutana unsa gyud ang mahitabo sa impeachment ni VP Sara. So anong ibig sabihin yon is may malaking question mark kung ano ang mangyayari dito sa impeachment ni BP Sara kung ito ay papasok sa July. Kasi ibang ano na yun 20 Congress na yan pang ano na yan, di na 19 Congress, 20th Congress na yan. So may posibilidad ba to na maburato ang impeachment ni Sara? Hindi natin alam kasi ang ano ngayon ay nasa Korte Suprema na to, naka-file na to ang reklamo nito ni VP Sara na ang impeachment niya ay may 3 nauna noon December pero napunta lang sa archive dito sa Secretary General ng Congress. Hindi niya pinasa sa Office of the Speaker. So, malaking question yun. So, ang pang-apat na impeachment, yun yung in-endorse nila sa Senado na nagkakuha sila ng 215 na mga congressman na pumirma. So, malaking question yun. Kasi may 3 na hindi nila pinasa. In-archive nila yun. Tapos, hindi nila ginalaw. Ang pang-apat ang ginalaw nila. So, doon pa lang, mayroon na silang question doon. So, ito si Atty. Ropil Banyok. May nakikita sa ditong
mukhang pabor kay VP Sara. So, mga abogado to sila. Sabi nga, ayaw ko pangunahan yung Korte Suprema kung ano ba talagang nangyari ito. So, mayroon na siyang nakikita nito kung ano talagang kahinatan nito. Lalo yung mga abogado ni VP Sara na sobrang galing, sobrang kilalang mga abogado na matatalino, tapos di kalibre. Sabi ko nga, itong mga klaseng abogado nandito ngayon sa kay VP Sara. So, hindi natin to maano na ang impeachment ni VP Sara ay mukhang hindi pa ngayon gumalaw, kaya lang mayroon siyang question sa Korte Suprema na parang yung impeachment na yung pang-apat, bakit yun ang ini-entertain ngayon? So hindi naman yun, ang ibig sabihin nito ay hindi naman yun takot siyang ma-impeach. Mayroon silang question kung bakit ganon. Tapos ito yung sinasabi ni Rafael Banyok na ito si VP Sara hindi ito magpalugi. Kung sinuntok mo to siya dito sa tiyan, gaganti to sa panga. Hindi naman to mga Duterte, hindi to mga bobo eh. Hindi naman to kagaya ng iba dyan na isa pa mga abogado to. Ang tatay nito ni VP Sara, abogado. Siya mismo, abogada. Tapos asawa niya, abogado. Yung biyanan niya, mga abogado. Napaligiran ng puro abogado to na mga magagaling na abogado. Kaya itong impeachment ni VP Sara, pag hindi to ayusin, katawa-tawa to. Kasi ang mga abogado ni VP Sara ngayon napakagaling. Kaya ito yung impeachment ngayon na gusto natin makikita kung ano ba talaga ang mangyayari nito. So ito yung counterpart nito ni Attorney Rafael Banyok sa Davao City. Itong dalawang host din na pinapanood ko ito madalas. Kasi magaling kasi. Ipasok ko yung ulit yung video nitong sa dalawa dun sa Davao na radio station din sa Davao City. Pasok natin. Sayod ba sila nga mitambong si former President Rodrigo Roa Duterte sa Cebu People's Indignation Rally sa Mandaue, Cebu? Yes, ubay-ubay ang kaigsuunan nato nga nanambong dahil. Yes. Kuya og gihapon og kana bitang Christmas digong. Oo. Bisa mo ingon Radyo Mandong nga daghan daw gihapon og nisuporta na gihapoy wa mituo og wa mi believe sa mga Duterte. Sama niya kung reaction nga nakita karon Radyo Mandong sa dihang nag-update ang DYHP Armen Cebu. Wala siya magtuo nga naa pag yun nahibilin nga mga bungol. Mao siguro ni sila giingon sa survey nga nagpabilin nga 18% na lang ang misuporta sa mga Duterte. Gitubag siya dinhi Radyo Mandong sa kauban dati sa Armen Cebu. Wa ko magtuo nga fake ang imong account. Kay ang kasagaran ba? Nga mangomentaryo sa mga Duterte, no? Yes. Huwag ibuhat tanaw ng ilang mga accounts, dili maabli, naka-close ang mga profile, niya, o kung ka na magkasamang maabli man, bagulang yun siya na karabitang na nahimo. Mao ni karon ang uban nga nagpakita og suporta ang uban pud dinhi lapong girakrakan Radyo Mandong kay lagi ang mga komento nila against sa mga Duterte og FPRRD niingon silang kining dili gyud daw mao niingon sila nga kining ang katong 18% daw nga misuporta sa mga Duterte murag gamay-gamay na lang daw Radyo Mandong. Di ay? Oo. Na mga komento din ni Radyo Mandong ato ang nabasa niya. Nakita na to last Saturday. Gipahigayon kining Cebu People's Indignation Rally. Ngingon sila nga the best president ever FPRRD. Nalimbaut ilang balahibo sa dihang nigawas daw si FPRRD Radyo Mandong aron mo himamat sa mga taga Cebu. Ayana sila mura lang daw gihapon og presidente si FPRRD. Pero maulagi na day. Pagsaka ni Digong sa stage day murag ni action siya barag. Kadto bitong dayon niyang baw bitaw day. Yes. Niya dayon niyang baw katong murag nanukad siya nga mubaw bitaw siya. Waday tumatong gwayahang bodyguard direns di gid mo palayo niya. Kay action jud siya barag ba. Katong pag tikang pa lang niya Radyo Mandong padulong sa stage kita tong video nga medyo naglisod na gyud og lakaw pag Radyo Mandong. Niingon ganitong sa racial ariate nga netizen kini maoy tinuod nga suporta. Dili daw sama sa pikyas nga mamugos nga murag
namatyan. Layo Tinuod ka na. daw kaayo kang Tatay Digong. Wala to'y AX day. No. Wala to'y tupad. Wala, mo to'y punto Radyo Mandong sa Wala mga to'y netizen nga. ayuda day. Wala gibayaran pero nangadtog yun Radyo Mandong. Voluntaryo. Oo. Voluntaryo nga kanan ang pag-adto. Wala to sila kanabitaw sa ari. Yes. Nga adto mo dito kay iniguman sa rally lista kay naamoy madapa sa inyo ha. Ang ano naman yan doon sa Cebu, yun yung pinag-usapan nila no na tinanggap si dating Pangulong Duterte kung gaano ba talaga siya kamahal sa mga Cebuano. So dito natin makikita na itong radio station sa Cebu at sa Davao to sa Visayas sa Mindanao kung gaano talaga kasuportado ang mga Duterte. So dito pa lang makikita natin na itong si Bongbong Marcos hindi talaga to pumanig itong mga to. Ang mga sinasabi nito is pabor sa mga Duterte lagi. Kasi siyempre, nakikita naman talaga natin kung ano talaga ang mga Duterte. Itong Cebu, parang pangalawang syudad to sa pinakamalaki sa buong Pilipinas, pangalawa to sa Maynila. So makikita natin kung ano ba talaga ang Cebu. So itong mga broadcast na to, hindi naman to kontrolado ng gobyerno. So makikita natin kung saan sila ngayon. Dito sa side ng mga Duterte. Kasi ayaw nila magpahawak nitong presidente natin ngayon. Unlike dito sa Maynila, na mga radio station sa Maynila, TV station sa Maynila, halata natin hindi siya masyadong nagbabalita against sa gobyerno. Pero itong dalawang station, ipapakita talaga nila na mayroon ang mga host nito, hindi talaga nila gusto ang mga Marcos. Kaya dito ito yun sila, pinapanood ko to na ano ba talagang sinasabi to araw-araw na mga stream nila. Kaya dito ko gumagawa ng react ngayon. So ito sa kay Attorney Ropil, ang dami niyang mga paliwanag doon na kung ano ba talaga mangyayari. So itong impeachment ni VP Sara, pagdating nito, pag hindi ito talakayin itong sunod na buwan, kasi gusto nga ito ura-uraday. By March kailangan daw to ngayon na nagbangayan na nga itong Kongreso at saka yung Senado kung sino talaga ang dapat masunod. Kasi ang mga Kongreso gusto nila talakayin na ng Senado. Ngayon ang balik ng Senado ni Chis Escudero, saan dati ang impeachment na binurol nila ng 2 buwan. Ngayon nandito sa amin, madaliin kami. Recess nga yun Break ngayon naka-break ngayon ang ang Senado.